Daming violations partner ni Commissioner Garcia. Una, yung online voting sa mga OFW. According to Atty. Torion, wala pala silang ganong kapangyarihan na bigla na lang mag-implement. Pero bigla nag-online voting. And then, eto, iba-iba yung sinasabi ni Garcia noong magsisimula pa lang eleksyon, kaya yabang-yabang, ang galing-galing daw ng system. Sila daw ang nag-design ng system na yon. Tapos sinasabi nga niya na ang bato ng boto ng bilangan sa lahat ng mga servers ay real time, makakapagkumparahan. Pero nagrereklamo ang PPCRV pa, yung isa, yung NAMFREL. Nagrereklamo ang NAMFREL kasi supposedly every 15 minutes after mag-close ng 7 o'clock, yung kanilang bilangan o yung botohan, dapat every 15 minutes babato sa kanilang data. Umabot na doon alas 9, wala pang naibabato sa kanila. Ang paliwanag, pagkatapos ng eleksyon, hindi daw ganun, hindi daw real time na magbabato sa kanila, na kesyo may mga linisan pa na magaganap. Pero ang yabang-yabang niya, nung pinipresenta niya, nung ibinibenta niya sa atin yung sistemang bago, makinang bago, na parang ang galing-galing nito. Pero nung matapos na, mantakin mo partner, 17 million ang overvotes. Noong 2016, actually 2019, ang overvotes po natin, 1,170,000. Ngayon, grabe, 17 million ang boto na hindi nabilang. Tapos, sasabihin ng COMELEC na generally, satisfied. Sasabihin ng Malacanang, satisfied sila. Paano ka masasatisfy kung mayroong ganong kalaking bilang ng boto na hindi nabilang, di ba? At hindi napunta sa mga kandidato na dapat puntahan yan. Kaya dyan pa lang dapat magpaliwanag na itong si Garcia, isa pa, sinasabi niya pa na si Pastor Apollo Kibuloy daw, kailangan, since meron siyang protesta, mag-file siya ng election protest. Hindi po protesta ang fina-file ni Pastor Apollo Kibuloy. In fact, willing nga siyang mag-sign ng waiver na kung sakaling mag-manual count at manalo siya, hindi siya magpapaproklama, hindi siya uupo. Kasi ang gusto lang talaga ni Pastor is maayos yung sistema ng eleksyon natin. Mantakin mo 17 million na overvotes, okay lang sa kanila yun. Demokrasya yan ng every 3 years lang tayong mayroong eleksyon eh. Tapos hindi natin ibibigay sa tao yung karapatan na yon. Paano kung yung bilang na yon nadaya? Malalaman lang natin kung napunta sa daya yon o hindi kung magma-manual count. Nasa batas po yun. Yung manual count, mandatory yun. Bakit sinasabi ni Garcia na kailangan ng pondo? Kailangan amyendahan ng batas at kung ano-ano pa. So dito makikita natin na talagang si COMELEC Chair, merong itinatago. Meron siyang inconsistencies sa kanyang mga statements, previous election or before election and after election. Therefore, kailangan talaga i-review ng gobyerno natin itong performance ni Garcia.